Point! Stop! Oh my gosh! Wait, naalala ko yung Rolling Stone. Ba't kami tutulong? Oo, wala kami dyan! Take this moment to enjoy your time with your family. Ngayong linggo, usap-usapan ang pagtatapos ng bagong batch ng ating PMA dito sa Baguio. At syempre, ang tensyon at lockdown dito lang sa Senado. Kasama na rin dyan ang ICC na usapin hinggil sa arrest warrant ni Senator Bato de la Rosa. Viral din ang panawagan ni Chef Waya para sa mga magsasakang naapektuhan ng kaguluhan sa Senado. Kasama namin kayo habang himayin natin ang mga kwentong lampas sa political noise. Mula sa pagtatapos ng ating mga bagong sundalo at sa patuloy na krisis ng oversupply at bagsak presyo ng mga gulay sa Benguet and the rest of the Cordillera. I am Mia Magdalena Focno, and I am here to unpack the human side of the issues. And I'm Raymond Sakiwat, syempre breaking down the facts and the context. This is Spill the Tea by Law Stories and the Mountain Beacon. Good day po sa lahat! Nandito ulit tayo sa Spill the Tea at syempre, we're celebrating for the newly graduates of PMA, ang ating class 2026. Talang Dangal. Yes, congratulations po sa inyong lahat. And I believe there are 207 of Yes. them. At dito nga po sa 207 graduates, karamihan po ay galing Cordillera. Yes, I think it's around 11.11% Yes. of the 207. Nakaka-amaze lagi ang graduation po ng PMA. Yes, that is true. Lalo na when they eventually join the long gray line and they're accepted as Yes. graduates. So nakakaano no, Part. nakakatindig balahibo ang graduation rights ng PMA. Always. So, but you know, maliban dyan sa graduation ng PMA, gusto rin nating talakayin dito na sa batch ng 2026, marami palang pagbabago sa curriculum na ginawa ng PMA Yeah. just to adapt to the modern times. It's like their curriculum now includes cyber warfare, drones and asymmetric warfare, space and electronic warfare, artificial intelligence and data analytics, and even maritime defense and archipelagic security. Grabe, masyadong advanced. Pero grabe yung drone and asymmetric warfare. Oo And then, so part of this, I was amazed, they're even able to build things like signal jammers. Kaya siguro mahirap ang signal tuwing PMA graduation. Signal jammers and ground drone. Tsaka meron pa yung yung na-visualize mo pag naririnig mo parang Python-based defense programs. And imagine, very capable na ang batch na to because these are the new integrations in the curriculum. And they're even sent everywhere. Yeah. And they bring in also experts to train them or to teach them in these kinds of activities. Saludo po kami sa PMA in making sure na up-to-date po ang ating curriculum at ang ating mga sundalo. And it also points to the reform of yung shift kasi ng AFP from internal security operations to territorial defense. So that is reflected in the curriculum shift. And ang isa pang na-appreciate ko dito, this was also announced during the announcement of Top 10. Yung part na nag-immerse talaga ang ating mga sundalo sa West Philippine Sea. Yes. Yeah. That's true. Na-appreciate ko yun kasi knowing na ang government leaders natin hati, di ba? Whether West Philippine Sea is really within the zone of the Philippines or our... If it's ours, Yeah. kung atin to. Correct. Pero na-appreciate ko ng ating mga sundalo. Mas pinaiigting yung pag-claim dun sa ating pagmamay-ari ng West Philippines. Kaya, I think it's poignant, that we call it Pag-asa Island. We remain hopeful, and it really is ours, di ba? WPS, atin to. And to inculcate that sense of ownership of the WPS so that our soldiers, our military eventually have this accountability to protect it. And it starts way early, even with them as cadets. And, excited kami sa bagong henerasyon po ng mga sundalo na manggagaling sa PMA because they will be distributed, Army, Yes. Navy, Navy, and the Air Force. Air Force.
So, ayan. So, syempre, pinagdiriwang din natin ang top 1 natin na kadete na isang babae. Alam nyo, may isang nag-comment sa The Lost Stories na wala raw silbi ang mga kababaihan. Decoration daw sila. Ha? Reaction niya dun sa part na maraming babae ang Nag-graduates. nagtapos. Yes. Sinagot po natin yan. Hindi po dekorasyon ng mga kababaihan. The fact na nandyan ang mga kababaihan na tumutulong sa kalalakihan, ibig sabihin hindi rin po kaya na lalaki lang po ang gumagawa ng mga ganito. Ano na pong panahon ngayon? 2026 na. Yes. And ever since naman I mean, women lift half the sky. We have to help each other. We are not in competition with each other. Yes. We have our own strengths, our weaknesses, and we complement each other. And we take turns being number 1. Yeah, Even in the yeah. PMA. Oh, but mind you, half of the top 10 are female. Yes. That speaks a lot about, abilities also. And if we look beyond, Yung pagiging top 10 po ng mga kababaihan, hindi po yan theoretical lang. Hindi po yan purely academics. no. Ang pagiging top 10 ng mga ng pagpili ng top 10 sa PMA, it talks about everything. Physical, All-encompassing. combat, Yes. lahat po ng itinuturo sa PMA. Tinitingnan kung sino yung paano sila mag-perform sa every skill na tinuturo sa kanila. That's true. Every strategy na ini-inculcate sa kanila. So, hindi po pwedeng sabihin na decoration lang sila dyan. Pinaghirapan din nila Ay, oo, yan. At they have the same standards for both male and female. Right. Kaya sa nag-comment po na palamuti lang po ang mga kababaihan sa PMA. Excuse me. Get that out of your head. Yeah. So muli po sa lahat po ng nagtapos sa PMA, lahat po ng ating mga sundalo na nagtapos, congratulations po. And siyempre, congratulations din sa pamilya. Sa mga families, yes. Nagsakripisyo din po sila. Kasi bihira po umuwi itong mga to, ha? Ay, oo. It's a boarding school. Kaya They live there. Kaya mangyari is, take this moment to enjoy your time with your family dahil soon when you will be serving na us, the entire Philippines, I'm sure mas magiging mahirap na naman. Kaya again, pagsaludo po sa inyong lahat. Yes, and we shake you warmly by the hand. Yeah. Kung pwede lang namin gawin yun sa long gray line, gagawin namin. Congratulations! We now go to spill the tea number 2. Ito medyo nakakalungkot because there's a lot na nangyari talaga itong linggo na ito mula Lunes. Lunes pa nga lang binugbog na tayo eh. Grabe, sabi ko nga, 3 political earthquakes on Yeah. Monday. Yung vote sa House of Representatives on the impeachment case of Sarah, the Vice President, and overwhelmingly, 257 Yeah. said yes. So imagine that. So from there, it shifts from the House of the Representatives to Senate. Now moving to the Senate, while that was happening, there was a coup. Yeah. Biglaang lumabas si Bato de la Rosa. Mula sa 6 months Na leave of absence. Awol. Awol talaga. Pero sumusweldo At sumasweldo. No? Now, pagkapasok niya dyan, is of course, nangyari na nga ang Oh my change of gosh! leadership. Wait, naalala ko yung Rolling Stone. Oh my God. Kasi sabi mo, pumasok siya. Nag-catch me if you can siya. Yan. Nagkaroon ng action movie. Physical brawl siya with the Yeah. stairs. But pagkapasok po ni Senator Bato de la Rosa sa Senate, of course, nangyari na nga ang change of leadership. That's Biglang right. With a vote of 13. at bumaliktad po ang Senator Loren Legarda, na original na minority po. So ngayon, ito na po yung nangyari. But ang lungkot-lungkot lang po dahil, ang daming nangyayari sa bansa and we have this. And at nangyayari ito, the change of leadership, just because, alam mo kahit, ang sabi kasi nila, it's because of the impeachment. No? Pero nasingit pa nga si Bato de la Rosa. And yun yung third political, there is yung ICC warrant. Yeah, the arrest warrant against Oo. Senator Bato de la Rosa. At ito na nga, ang tutukan. Oh my gosh, yes. Before We stayed up late. Yeah, before we move Covering forward with the Yeah. discussion, pagsaludo po sa lahat ng mga journalists na nandoon sa Senate at the time.
dito Thank po natin you. makikita Thank ang you. kahalagahan ng mga journalist. Asa ng mga content creator and mga social media influencer na nagsasabing journalist sila. Saan si Franco Mabanta? Nasaan Or the sila? likes of him? Nasaan sila? So, dito natin makikita ang halaga po ng mga journalists because tinataya po nila ang buhay nila para lang makapag-report. Kaya saludo po sa inyong lahat na nandoon. Alam ko po yung takot. Umiiyak si Zian Ambrosio Yes. ng ABS-CBN when she was reporting. Yes. I can hear the screams of other reporters. Ramdam po namin, kami na nakaantabay online. At kung hindi po dahil sa inyo, hindi rin malalaman up-to-date ang mga nangyayari sa kanila. That's true. So thank you very much for your service to the country. Yeah. And moving forward, syempre, dito naman tayo dahil sa may arrest warrant, may putukan. Yeah, what happened there, the Senate leadership struggle, it quickly escalated into a constitutional, legal, and security crisis. So the Senate became the center of multiple national debates all at once. So like everything, everywhere, all at Yeah. once. So there are questions that come up. Can the Senate actually protect or provide immunity to one of its members? Yes. That's one legal question na may nagsasabi, hindi. I think it was Drilon who said, No. No. Yes. And he is a veteran lawyer, no? Mm-mm. So, ang problem kasi dito is, grabe na yung nangyayari by protecting Bato. I understand din naman yung sinasabi nila Cayetano, no? And even the supporters of the administration na they need to protect parang our senator to give parang at some point dignity sa ating Senate. But the problem is, there is an ongoing case. Pero ano yung sagot ulit ng mga wala naman daw kasing silbi ang ICC sa kanila because Kasi wala daw siyang jurisdiction over us. But then, on the ICC issue, we can say na, kasi we were still a member of the ICC. when the alleged Deaths, crime yes, happened. crimes happened. So, if we want to be technical about it, although the Philippines withdrew from the Rome Statute in 2019 under former President Rodrigo Duterte, the ICC maintains that it still had jurisdiction during the time of these crimes. That's from 2011 to 2019. 2019. So those are the 32 deaths that are being connected to Senator De La Rosa. Yeah. Kaya at some point, meron din namang legal basis ang nangyayari ngayon. So, it's actually up for the court to decide. But ang mangyayari kasi dyan, kung hindi natin isusuko si Bato, how would we even know? And kaya nga tumakbo ang ating ang argument din kasi nila is we have a working courts here in the Philippines. Yun din yung isang argument nila. But kaya nga po tumakbo ang ating mga biktima ng the alleged EGK Sa ICC. Sa ICC, it's because hindi rin sila napapakinggan dito. Tama. Ang tagal rumolyo ng ibang mga kaso. Okay, kung hindi, naaareglo. Yeah, so justice delayed. Oo. No? Either delayed or settled out of court. Yeah. So parang paano nga naman? So yung sinasabi nila na protektahan natin si Bato de la Rosa, tama rin naman yung sinabi ni Ante Claire Na? kailangan din naman protektahan din yung victims of extrajudicial killings. So, I agree. Doon naman tayo I agree with Auntie Claire. Doon din naman tayo maging objective. So hanggat I think hindi sinusuko si Senator Bato de la Rosa, this will happen. But mind you, yung sa putukan na sinasabi natin, nag-release din last time ng statement si BBM na hindi naman daw pala. Yeah, that the government had no hand in the Yeah. shooting that occurred at the Senate. Yes. So he says that there were no NBI agents there, which the NBI Director Matibag also said na wala sila doon. May claim din naman ang ating mga ibang senator na nandoon. Bakit daw umuwi ang mga senators from the minority group? So parang may insinuation na alam ng minority group yung mangyayari. Ang mas weird doon sa akin, nung lumabas si Robin Padilla, Na naka-thumbs up. he was smiling and he gave a thumbs up like, That's weird, no? Number one. Number two, weird din sa akin yung tipong, wow, vloggers ang mga naging senators natin, ha? Sabay-sabay, no? Sorry, ha? Pero kung papanoorin nyo kasi parang hindi genuine. Kasi, and then, you know, sabi nga sa comment section, wow, nag-vlog ka pa. I mean, they blame the NBI for the shooting and then they ask help from the NBI. Yeah.
Kasi may ganun din Ano yun? eh. Stockholm Syndrome? Yung parang... Nagsigawan daw kasi. I mean, nagalit daw kasi si Senator Pia kay NBI, Matibag. Because humihingi sila ng tulong, ayaw nga ibigay ni Matibag. Pero tama nga naman din si Matibag, inaakusahan nyo kami eh. Ba't kami tutulong? Oo, wala kami dyan. Una yung bungad. Although, totoo rin naman, okay, ito naman, in all fairness din naman with Senator Pia. Yeah. May mataas ang emosyon dahil nga may putukan. What are you gonna do about this? Pinuputukan kami dito. So sabi niya, hindi kami makalapit, pinalis niyo kami dyan. So siguro kinakabahan ng ating Senator Pia kasi nga, I mean, they're in danger. Sige, kunin na natin yan. But then, doon pa rin tayo sa sinong nagpapatok. Yeah. Is it drama ng ating mga nakaupo dyan para magkaroon ng pag-uusapan para maitago si Senator Bato de la Rosa? Or meron nga bang kinalaman ng minority? May kinalaman nga ba talaga si BBM? Pero kasi parang nonsense na biglang magpapapatok ng So in the first place, who should we hold accountable for all of this? Yeah. Would all of this happen if not for the Senate coup that happened on Monday? At kung hindi natin itinatago si Senator Bato de la Rosa, yun talaga yan. Sige, go. Kasi, ate, isipin mo naman, una, ang tapang-tapang talaga ni Bato. No? He built his career on building this persona of toughness. And then now, I mean, wala. Akala ko ba handa mong harapin yung kaso? Yeah. At kung talagang walang kasalanan, di ba? Face it. I have nothing against men who cry, but if you cry all the time in Senate while you're working, well, that's a different thing. Yeah. Diyos ko po. We have to remain professional. Yeah. And ito nga, so Yeah. ito nga rin ang challenge ko kasi, challenge natin, no, kay Senator Bato de la Fight! Rosa. Harapin po natin yung kaso. Alam ko natatakot ka sa international court and ang paniniwala niya kasi is that sa local court lang daw siya haharap. Harapin niyo po yung nagkaso sa inyo sa ICC. Hindi lang po ito ICC per se. Andyan po yung mga victims ng EGK na sineservisyoan nyo rin po bilang senador. Nandun sila, nagre-reklamo. Harapin nyo sila doon dahil doon sila nagreklamo. Yun lang po yun. Bato, wag kang maging duwag. Yeah. We teach our children to be accountable for things that they do wrong. I mean, you can defend yourself. Do that. Let's be role models for our children. And now we move on to spill the 3. And dito, medyo... It's because of that one political earthquake. May nag-raise ng voices. Oo, nag-away lang dahil sa may nag-raise ng voice. So the spill, the 3 is, it's about Robin Padilla versus Kiko Pangilinan. So here's what happened. Sige nga ate, baka naman mabigyan mo ako ng kwento. Ako talaga. So, Senator Kiko Pangilinan had the floor. And he was, so this was on the Senate floor. And the issue at hand was about the ICC warrant of Senator Bato de la Rosa. Now, Senator Kiko had the floor. Yes. And the context was about the Supreme Court case of Bato and former President Rodrigo Duterte. Now, the Supreme Court said that they were given 3 days to respond. And what Senator Kiko was saying is, let's refer this to the Committee on Justice. Because they have other, They have an agenda to follow. Yes. But then, Senator Robin Padilla wanted the issue to be discussed forthwith because Bato was already there now. Yes. Now, and he kept insisting on this, and what Kiko was saying is, I have the floor. He indeed had the floor. And you know, in parliamentary procedure, you can't just butt in and keep forcing what you want when somebody has the floor. Understandably, Senator Kiko's voice went up to be heard over Senator Padilla. And naging increase din siya ng voice. Before Kiko Pangilinan, nagtaas din ng boses si Robin. But again, it's not about yung pagtaas ng boses. Because sa parliamentary procedure and even regular debates, this happens. Oh, yes! Tumataas talaga ang boses. Sabi ko nga eh. You should see the Parliament of
Thailand. Di ba doon ba yung nagbubugbugan sila? And even in Africa, di ba? New Zealand. Pero This is sabi ko actually nga, very diplomatic. Sabi ko nga, pag buhay si Miriam Defensor Santiago, Yeah. pag nandyan yung mga batikan na mga senador, paano na lang? So, iyak na siya. Lahat na lang irereklamo niya. Hindi kasi pwede yun because even, Diyos ko, sa debate pa lang ng mga kabataan ngayon sa school, nagsisigawan na Lalo kapag nagsasalita yung speaker, tapos magpo-point of order yung isa. Hello, Parang Rob. point, stop! Magaganan yung speaker. I mean, it happens. Yeah. So parang, ang ayaw ko lang dito is that naging napakalaking issue na gusto niya pang mag-file sa ethics. When that happened, at the height of emotions, a recess was declared, and Kiko Pangilinan approached Robin Padilla and extended his hand to shake Para- hands, Kasi, to make up for it. but before that, lumapit din yung mga kasamahan nila explaining kay Robin na Aha. parte siya. I mean, in all fairness din naman, even the majority senators at that time, yung mga bagong majority na, they're also explaining, makikita naman doon. They're trying to settle. Yun nga yung lumapit To na make si... this. And then lumapit si Kiko, but then Robin refused to take Ayaw his niya. hand. He's like, Wag daw. Robin, Wag mo hahawakan. hindi ka na high school sa Baguio. Ayun na nga, dito kasi siya Dito kasi siya, I think lagi siya sa cathedral. Sabi niya, huwag mo kong Sport. hawakan. Huwag mo akong hawakan. Maniwala ka sa akin. Huwag mo kong hawakan. Actually, meron ng mga threat. May mga indirect threat siya kay Kipang. Makikita mo. Yes. Yung mga ganun siyang words. We expect more from our senators. Yes, Not that kind of And behavior. he's the same senator who said that the new generation is weak. Oh, that you're snowflakes? Yeah, tapos ngayon, papakita mo na weak ka nang dahil lang sa sinigawan ka sa Senado. Ang sabi niya kasi, hindi mo ako pinapakain, hindi mo ako Ano tayo, nasa family? In the first place, that was wrong for him to say that the new Yes. generation or the younger ones are weak. My goodness, look who's talking. Look who's talking talaga. But yeah, the reason why we're talking about this is that hindi po pwedeng ganyan ang attitude po ng ating mga senator. Yes. Hindi sa kinakampihan natin si Senator Kiko Pangilinan, but Robin Padilla was really, really, really wrong. Out of bounds. Yes. And then with now, what he magpa-file did. daw siya ng ethics complaint. Yun yung sabi. At saka na may nangyari pa sa lounge, di ba? Meron pa? Munti ka na silang magsuntukan daw doon, kaya nga tumakbo ang media. Ginawang katedral mo yan. Yes. Dahil nga, kasi ang gusto ni Robin, mag-sorry si Kiko. On record. Ayaw ni Kiko. Sabi niya, then file the complaint. Okay. Aha, Sabi ni okay. Robin, ayaw raw bang ibaba ng pride ng isang veteranong senador para lang mag-apologize? That's not the issue there. Why would he even apologize for something na nangyayari na? And hawak-hawak ni Robin yung Senate rules nung sinasabi niya yan. But may lumabas. Dito lang may bagong rules pala na-approve din ng Senate in terms of conciliation. Ano yun? Na kapag may nangyayaring mga altercations or may nangyayaring hindi inaasahan na feud sa Senate, kailangan meron din palang conciliation right away. Yun yung nangyari before kay Nancy Binay at saka kay Cayetano. Oo. Okay. So, dapat sumunod din si Robin Padilla doon. Nakipag-ayos nga si Kiko Pangilinan kahit na yung pag-i-insist niya na nasa kanyang floor, it's within his rights as the senator na who has the floor at that time. I still have the floor. And for the record, Mr. President, So please to the staff of Robin, paki-explain po sa kanya yung mga batas sa Senado Yeah. para po maintindihan niya at para respetuhin niya. Gusto ko nga mag-usap na lang si Xiaoyi at saka si Mariel Pwede rin. But yeah, I mean, kidding aside, masyado pong pinapakita ni Robin na bagito po siya. His ignorance. Yeah. And dahil nga po sa nangyari na ito, Yung mga gulo-gulo sa Senate, Yes. alam nyo, hindi lang sila ang naguguluhan. and the reason why Senator Pangilinan was insisting to stay within the agenda. May rason yan. Kaya nga nag-post si Chef Waya. Chef Waya is one of our local chefs and we're Yes. proud of her. She has her restaurant, Gypsy by Chef Waya at Quezon Hill. Here in But Baguio. beyond that, her advocacy for our farmers, our Cordillera farmers, is admirable. Yeah. Now, what's the issue? So ngayon, dahil nga po sa nangyari na yan, natanggal sa agenda yung meeting po sana ng mga farmers na dala-dala ni Chef Waya sa Senate.
And the reason why they have a session with the Senate, lalo na sa Committee on Agriculture under yung dati kasing chairman dyan, si Kiko Pangilinan, before the Senate coup. Yeah. Pag-uusapan sana ang issues ng mga farmers right now, especially in the Cordillera. Dahil ang dami na pong nangyayari, oversupply, kulang ang assistance sa kanila. And yun po sana yung way to actually find ways how to assist our farmers. But then nawala dahil nga po sa nangyayari dito sa Senate. Ang lagi ko sinasabi is, importante daw kasi yung nangyayari. Importante rin po ang buhay ng ating mga farmers. Imagine, they're feeding the entire Philippines. Tsaka, imagine, pumunta sila sa Senate, all prepared. They had their testimonies ready, they had their documents ready, they even had solutions to problems ready to present to the Senate committee. So, and they traveled, Yeah, they you're not traveled. kidding when you travel alam from the mo, Cordillera to Manila? I know Robin loves the Cordillera. Kung alam niya lang sana, no, na yung farmers na bumoto rin po sa kanya for sure, ay nandoon, sana maiintindihan mo na mas importante po yun kaysa sa mga gusto mong itakal sa Senate at that time. Tsaka hindi lang si Robin I would also like to call out Senator Cayetano, that coup. Yeah. That coup set off so many disruptions in Senate. I'm sure our farmers were hit hard and all other people who had appointments. All other stakeholders. All other stakeholders. But why did this particular issue hit us here Yeah. hard? So yun na nga, because right now, dahil nga nagkaroon ng Senate leadership changes, sino ngayon ang maging head ng agriculture? Priority kasi ni Senator Kiko Pangilinan to actually aid our farmers. And we don't even know kung anong priority nung next na chairman or chairperson, no? Now, nangyari naman yung meeting, no? Yes, with Senator Succeeding Kiko. day with Senator Kiko. With Senator Kiko. But the problem is hanggang saan yung kaya ni Senator Kiko na i-push yung pangangailangan ng farmers natin. Okay? Yes. So yun yung problem right now. Because of these changes, napapalitan po ang committee leaderships, not just for agriculture, no? Committee on Education, Committee on, on the different committees na nag-handle ng iba't ibang situations in the Philippines. Dahil may change of leadership na naman, paano na yung mga plano na nailatag? So ibig ba sabihin, from scratch ulit? So depende na naman sa priorities ng magiging mga committee chair. So yun yung problem right now. Agriculture, anong next? Infrastructure, anong next? Education, anong next? Syempre, nakaschedule na sana lahat yan, Lahat di yan, ba? nakakamada na po lahat dapat yan. Because of the change of leadership, we don't even know ano nang mangyayari. Everything's up in Depende there. na yan sa next na uupo ulit. Tama. And then now, dahil sa shooting na nangyari, lahat na atrasado na naman. Lahat atrasado na. Investigations are ongoing and yun sana Kasi nga, hanggang ngayon, bothered pa rin ang agricultural sector natin. They're bothered about, low farm gate prices, high fertilizer and fuel costs, nababaon sila sa utang, yung lack of sufficient government support. Ayun, paano na nila na-discuss? Buti they were able to get an audience pa rin with Senator Kiko. But then But then hindi pa again, sure. we don't know if he's going to chair that committee. Well, if he Yeah. does, I'm pretty sure he will advocate for it. We just hope that we can Whoever. do something immediately. And whoever will chair the agriculture, sana ituloy lang. Huwag naman po sana yung politika na, ito ang priority ko kasi hindi naman ako si ganito. That's Okay? true. Kasi ganun yung nangyayari. But we now call all our senators na sana naman taas-taasan natin yung emotional quotient natin. Ipakita natin na we're professionals, ipakita natin na we're capable of the job that we were given or entrusted to by the community, by Yeah. the people. Ipakita natin yung kakayahan natin bilang mga senador. In the words of Chef Waya, I would like to say this. I would like to quote her on this. Kadiri kayo. Ang daming kailangan ng Pilipino na dapat tinutugunan nyo. Magtrabaho kayo. Dahil habang abala kayo sa ginagawa ninyo, political play, political struggles dyan, kung ano man po, agawan ng power, hindi po naririnig ang boses ng mga maliliit na membro ng komunidad. Listen and do your job.
Now, you've heard the stories. What do you think? And now it's your turn to question everything that we have discussed here. I am Mon. And I am Mia, and this is Spill the Tea.